Hinampas ni Nihei si Sugimoto pero nakaiwas ito at agad na nakuha ang patalim ni Nihei. Napaatras si Sugimoto, ngunit muling umatake at naibaon niya ang kanyang patalim sa braso ni Nihei. Samantala, sinubukan ni Shiraishi na kunin ang baril ni Sugimoto kay Ryo, ngunit kinagat siya ng aso. Binato ni Shiraishi si Ryo upang makalaya at tinutok ang baril kay Nihei. Biglang ginawang hostage ni Tanigaki si Osirpa kaya napilitan si Shiraishi na ibaba ang baril. Galit na galit si Sugimoto sa ginawa ni Tanigaki at ibinato ang kanyang patalim dito. Lumapit si Sugimoto, pero hinarang siya ni Nihei. Sinabi ni Shiraishi kay Tanigaki, iyan ay laban ng duwag. Ginamit mo pa ang isang inosenteng dalaga bilang bihag. Sagot ni Tanigaki, hindi raw siya naniniwalang inosente si Osirpa dahil nasa kanya ang isa sa mga tattooed skins. Sabi naman ni Osirpa, wala akong gaanong halaga kay Shiraishi. Pagkatapos niya akong mapakinabangan, babarilin niya rin ako. Huwag na tayong maglaban. Sa halip, pareho tayong umatras. Ngunit sinabi ni Nihei na huwag paniwalaan ang mga babae dahil nakakatakot daw ang mga ito. Ipinatapon ni Tanigaki ang baril ni Shiraishi at sinabi, handa akong makipag-barilan kahit siya pa ang nasa gitna namin. Pinabababa ni Sugimoto ang baril at sinabi kay Nihei, huwag mo itong ipapakita sa kanya. Dalhin mo siya sa isang malayong lugar. Pumayag si Nihei at humingi ng panali kay Tanigaki. Nagpatali sina Sugimoto at Shiraishi, ngunit pagkatalikod ni Nihei ay agad silang tumakas. Habang tumatakbo, tinanong ni Shiraishi si Sugimoto kung anong plano nila. Sagot niya, lapitan natin sila ng palihim, sorpresahin natin, at iligtas si Osirpa. Nang malaman ni Nihei ang pagtakas, ininform niya si Tanigaki. Natuwa si Osirpa ngunit pinatahimik siya ni Tanigaki. Dahado ako sa gubat. Kailangan kong makalabas sa malinaw na lugar para makakita ng maayos. Habang naglalakad sila sa tabi ng ilog, biglang nagwala si Osirpa at sinabing, huwag ka dumaan dito. Bitag ito para sa usa. Huli na ang babala at natamaan ng bitag si Tanigaki. Sinabi ni Osirpa na may lason ang ulo ng palaso at kailangang putulin ang parte ng laman upang hindi kumalat ang lason. Pumayag si Tanigaki kahit masakit at ginamot siya ni Osirpa. Sinubukan ni Osirpa na kumbansihin si Nihei, tapusin na natin ito. Hindi naman tayo nagpunta rito para magpapatayan. Pero nais pa rin ni Nihei patayin si Ritor. Hiniling niya kay Osirpa na dalhin si Ritor at sinabi ni Osirpa, hahayaan mo bang mamatay ang huling marangal na Horkokomoy kapalit lang ng maruming salapi? Sagot ni Nihei, wala na ang mga lobo, tuluyan na silang naubos. Lahat tayo sa lupaing ito ay may bahagi sa kasalanan ng pagkawala nila. Hangad kong ako na ang maging huling mangangaso na makakamasid sa isang ezo na lobo. Kinagat ni Osirpa ang tainga niya kaya binato siya at sinubsob ang mukha sa snow. Wala akong pakialam kung sumigaw ka. Basta huwag mong kagatin ang dila mo, kundi lalo kang mahihirapan. Tinali niya si Osirpa sa sanga, ngunit matatag si Osirpa, hindi ko naman papatayin ang sarili ko. Ayokong maging wengkamoy si Ritor. Dumating si Ritor at umiwas ikot sa mga bala. Bago pa makaputok si Nihei, kinagat ni Ritor ang kanyang nasugatang kamay. Akala ni Nihei panalo siya, pero dumating ang asawa ni Ritor na Wolf at inatake siya. Habang pinuprotektahan ni Ryu si Nihei, napagtanto ni Nihei, palagay ko, para sa isang asawa, bale wala lang ang tunggalian ng dalawang lalaki. Dumating sina Sugimoto at Shiraishi at tinulungan si Osirpa. Nagpakita rin ang mga anak ni Ritor. Masaya si Osirpa nang malaman niyang may pamilya si Ritor, sila rin pala ang tumawag kay Ritor nung iniwan siya nito. Dumating si Tanigaki at lumapit kay Nihei, sabay sabing, naway isilang kang muli at makarinig. Nang kaaya-ayang mga tunog, kinuha ng grupo si Tanigaki at Ryu, nais ni Osirpa tulungan si Tanigaki at isama si Ryu upang hindi ito magbantay sa bangkay ni Nihei habang buhay. Kinuha rin ni Sugimoto ang tato ni Nihei. Pagbalik nila sa village, napag-usapan nila ang tunay na dami ng ginto. Ayon kay Tanigaki, ayon kay Lieutenant Tsurumi, si Naperebo ay nagpakalat ng maling impormasyon. Kahit sino ay kayang magbuhat ng 20 kon mag-isa. Pero ang totoo, mas marami pa roon kaysa sa kayang buhatin ng sinuman. Ayon kay Lieutenant Tsurumi, 1,000 ulit ang dami ng ginto kaysa roon. Nagulat si Shiraishi, maaari itong umabot sa 20,000 kon. Sabi pa niya, ang dami niyang mabibiling babae. Pero tanong niya, bakit gusto ni Lieutenant Tsurumi sakupin ang punong himpilan ng ika-7 dibisyon? Kung ako may ganun karaming ginto, magre-retiro na lang ako at mamumuhay ng marang niya. Sagot ni Sugimoto, malamang ang paglusob sa Port Arthur. Idinagdag ni Tanigaki na panalunan namin ang digmaang iyon, pero higit sa kalahati ng ika-7 dibisyon ay nasugatan o namatay.
Wala kaming natanggap na medalya, gantimpala, kahihiyan lang. Gusto ni Lieutenant Tsurumi na magtatag ng isang diktadurang militar gamit ang ginto, magbukas ng pabrika ng armas, at magbigay ng trabaho sa mga nawala ng lahat. Wika ni Tanigaki, hindi ko alam kung bakit gusto mo ang ginto, pero sigurado akong wala itong kapantay sa bigat ng pasaning dala ni Lieutenant Tsurumi. Sa labas, tinanong ni Shiraishi si Sugimoto, hindi ka naman titigil dahil lang sa narinig mo, di ba? Sagot ni Sugimoto, hindi. Sobra na ang ginawa niya. Hindi na pwedeng makipagtulungan sa kanya. Pero hindi ko rin siya hahayaang makuha yun. May pangakong kailangan kong tuparin. Pumunta ang grupo ni Hijikata sa Otaro. Naroon din si Shiraishi upang kumuha ng impormasyon ngunit na-encounter niya si Ushiyama. Hinawakan siya ni Ushiyama kaya hinubad ni Shiraishi ang kanyang jacket upang makatakas at hinabol siya. Sa kanyang pagtakas, itinuro ni Shiraishi kay Ushiyama sa isang tindero, ayon ang lalaking sumuntok sa babaeng bayaran at nanakit sa kanya. Binugbog si Ushiyama pero parang toro ito, walang epekto. Sinipa ni Shiraishi ang bundok ng snow ngunit walang nangyari. Pinagalit niya ang kabayo at sinugod nito si Ushiyama pero pinabagsak lang ito ng mabilis. Nadaanan ni Shiraishi ang mga walang kwentang sundalo ng 7th Division. Nagkunwaring biktima si Shiraishi, sabi niya ninakaw ko raw ang pera niya sa paliguan at ngayon ay hinahabol niya ako. Isang lalaking may kakaibang mga tato. Kaya agad na tinutukan ng mga sundalo ng 7th Division si Ushiyama. Sinabi ni Hijikata na ipinagtapat sa kanya ni Naperebo ang tunay na halaga ng ginto dahil pareho sila ng layunin. Isa lamang ito sa ikatlong bahagi ng budget ng pamahalaang Hapon, aniya ni Hijikata, pero kung mailalabas natin ito sa bansa, mas lalong lalaki ang halaga nito. Nagsisimula na akong maniwala na talagang kaya kong bumuo ng bagong bansa. Kinuha ni Ushiyama si Shiraishi at ibinato sa mga walang silbing sundalo. Binaril si Ushiyama ng isa sa kanila ngunit biglang may sumabog. May isa sa mga kasama ni Ushiyama ang nagpaputok upang iligaw ang mga sundalo at makatakas si Ushiyama. Pagdating ni Lieutenant Tsurumi sa pinangyarihan, sinabi ng isang sundalo na isa sa mga tumakas ay may tato sa katawan, isang bilanggo. Dagdag pa ng isa, ang mga pagsabog kanina ay mula sa kalye ng Sekaimachi. Napagtanto ni Tsurumi na isang panlinlang lamang ito. Ang tunay nilang pakay, ang bangko. Sa bangko, nakuha ng grupo ni Hijikata ang mga alahas, salapi, at ang espadang matagal na niyang hinahanap. Pagdating ni Lieutenant Tsurumi sa bangko, nakita niyang nakatali ang branch manager. Tinanong niya ito kung ano ang nasa ikalawang palapag. Mga vault para sa mahahalagang gamit, sagot ng manager, kailangan ng 2 susi, isa mula sa bangko at isa mula sa may-ari para makapasok. Pero wala raw umakyat, napansin ni Lieutenant Tsurumi na manipis ang dingding. Ang pagsabog ay para makapasok mula sa likod, nakuha nila ang kanilang pakay. Anong bagay ang pinakahangad nila para mapilitan silang maghiwa-hiwalay? Tanong ni Tsurumi. Sagot ng branch manager, mga bond, alahas, at mga likhang sining, kabilang ang mga larawan at katana. Lumitaw si Hijikata sa labas, dala ang espadang may pangalang Azumi no Kami Kaneseda. Nagbarilan sila ni Tsurumi, saka umalis si Hijikata. Hiningi ni Shiraishi sa mga kababaihan ang kasuotan ng lalaking may tato na nakita nila. Pinapamoy niya ito kay Ryo para masundan ang amoy. Ang tatod prisoner ay si Ushiyama. Ayon kay Nagakura, may natagpo ang bangkay sa baybayin ng Shakotan. Biyak ang ulo gamit ang palako. Ang huli naman, hiniwa ang leeg gamit ang kutsilyo, isang mangingisdang herring. Napagtanto ni Ushiyama na si Henry Kazuo ang salarin, isang mamamatay tao na may mahigit 100 biktima. Narinig ko siyang nagyayabang, aniya. Ang sikreto para di mahuli ay ang patuloy na paglalakbay. Hindi tulad ni Nihei, imposibleng mabasa ang kilos ni Henry. Napansin ni Ushiyama si Shiraishi sa bintana at nilapitan ito. Iniwan ni Ryo si Shiraishi, at ni-wrestling siya ni Ushiyama. Idinislocate ni Shiraishi ang sarili niyang kasukasuan upang makatakas, kumuha ng pako at tinusok sa noo ni Ushiyama, ngunit siya pa ang nasaktan. Biglang dumating si Hijikata at sinampal si Shiraishi. Pagkagising ni Shiraishi, tinanong siya ni Hijikata, anong gagawin mo? Sabi ni Ushiyama, handa kaming hayaan kang mabuhay, basta payagan mo kaming kopyahin ang tato mo. Magkasama kami ni Hijikata. Tinanong ni Hijikata, wala kang kasamang iba, hindi ba? Sagot ni Shiraishi, si Sugimoto, nagtatrabaho siya para sa akin. Tanong ni Hijikata, may tato ba kayo ni Sugimoto? Sagot ni Shiraishi, wala. Pipiliin mo ba na maglaban tayo, o magtulungan? Tanong ni Hijikata, makabayan ako, sagot ni Shiraishi. Kung ganun, bakit di mo simulan sa balat ni Henry Kazuo?
Pagbalik niya kina Sugimoto at Asirpa, sinabi niya na ang mga Yansho ay mga pansamantalang manggagawa sa pangingisda ng herring. Sa panahong ito, maraming tao ang dumarayo, isang perpektong taguan ng mga takas. Pero kamakailan, sunod-sunod ang pagpatay. Si Henmi ang salarin. Sigurado ka ba? Tanong ni Sugimoto. Pare-pareho ang karakter na inukit sa likod ng mga bangkay, sagot ni Shiraishi. Para sa kanya, parang paghinga lang ang pagpatay. Pero, mukha lang siyang normal. Kwento pa niya, may kapatid si Henmi na kinain ng malaking baboy sa bundok. Nakita niyang pinaslang ito habang nagtatago lamang siya. Mula noon, pag naaalala niya ang takot at sakit sa mata ng kanyang kapatid, gusto niyang pumatay. Ang tato ni Henmi ay may karakter na mata. Napagtanto ni Sugimoto na ang bangkay na nakita nila kanina ay biktima ni Henmi. Nag-aalala ako, wika ni Asirpa, baka siya ay magtungo sa baybayin kung nasaan ang tiyuhin ko. Kaya napagpasyahan nilang pumunta roon at kumain ng balyena. Kinabukasan, tanong ni Sugimoto, kung ayaw niyang mahuli, bakit siya nag-iiwan ng bakas? Sagot ni Shiraishi, ayoko nang alamin ang nasa isip niya. May mga lugar sa baybayin kung saan nililinis at pinoproseso ang mga herring. Doon maaaring magtago si Henmi. Tinawag sila ng tiyuhin ni Asirpa upang tumulong sa paghuli ng balyena. Pag-ahon ng balyena, binutuhan nila ito ng sibat. Lumangoy ang balyena at hinihila ang kanilang bangka. Pumunta ito sa direksyong kinaroroonan ng ibang mangingisda. Nahulog ang isa sa kanila. Tulungan natin siya, sigaw ni Sugimoto. Iniwan niya ang balyena kay Shiraishi. Niligtas nila ang lalaki at dinala ito sa apoy upang painitin. Pinaghubad ni Sugimoto ang lalaki ngunit tumanggi ito, nakilala kasi niya si Shiraishi. Siya si Henmi. Mukhang nahulog sila sa pain na iniwan ko, aniya ni Henmi. Nagpakita ng kabaitan si Sugimoto at binigyan si Henmi ng kumot. Naamoy ni Henmi kay Sugimoto ang amoy ng mamamatay. Nang makapasok sa dorm, nakita ni Henmi ang isang mangingisdang may sakit at natuklasan nito ang tato niya. Kinuha ni Henmi ang isang bagay at lumapit dito. Kumatok si Sugimoto, pwede ba sa mga hindi mangingisda ang matulog dito? Pwede ba akong magtrabaho para pambayad? Sagot ni Henmi, tatanungin ko sa boss. Ipinakita ni Henmi kina Sugimoto at Asirpa kung paano pinoproseso ang herring, ginigilit, pinapatuyo, kinukuhaan ng langis at ginagawang pataba. Ito ang kutsilyo na gamit sa paghiwa. Tinesting ni Sugimoto, at sa isipan ni Henmi, siya ay pinugutan ni Sugimoto, dahilan para masarapan siya. Sabi ni Asirpa, hanapin na natin si Shiraishi. Hindi pa natin alam ang itsura ng kalaban. Pinigilan sila ni Henmi, kumain muna kayo. Ito lang ang maibibigay kong pasasalamat sa pagsagip niyo sa akin. Habang nasa labas si Asirpa, tinanong ni Henmi si Sugimoto, nasa Port Arthur ka ba? Kumitil ka ba ng buhay? Siyempre, giyera yun, sagot ni Sugimoto. Naalala mo ba ang mga napatay mo? Hindi ko makakalimutan ang mga mukha nila, sagot ni Sugimoto. Lalo na yung mga malapitan kong pinatay. Dahil ba sa konsensya? Tanong ni Henmi. Ang pag-alala sa kanila ang aking paraan ng pagtubos, aniya ni Sugimoto. May dahilan ako kung bakit ako pumatay. Kapalit yun, alam kong di ako mamamatay ng payapa. Lalo pang nasarapan si Henmi. Gusto ko siyang pumatay sa akin. Susubukan ko siyang patayin. Dahil kung siya ang hinahanap ko, alam kong hindi ko siya matatalo. Nagulat si Asirpa nang matuklasang nasa loob ng banyo ang bangkay ng lalaking pinatay ni Henmi. Agad niyang sinabi na nasa pook pangisdaan ang tattooed prisoner, ngunit wala na roon sina Sugimoto at Henmi. Lumabas ang dalawa, at tinanong ni Sugimoto kung ano ang nais ipakita sa kanya ni Henmi. Sa isipan ni Henmi, nasabi niya, kailangan ko siyang dalhin sa lugar na walang makakaabala. Ibinigay ni Henmi kay Sugimoto ang martilyo at walis na ginagamit upang durugan at ikalat ang mga tira-tirang bahagi ng isda upang matuyo. Tanong pa niya, alin dito ang gusto mong gamitin kung pagbubukayin mo ang ulo kong parang longganisa? O mas gusto mo ba itong malaking kutsilyo? Sagot ni Sugimoto, pass. Aalis na kami. Bigla na lamang napansin ni Sugimoto na nasa pintuan ng dormitoryo ang mga sundalo ng ikapitong dibisyon kaya agad siyang nagtago. Napagtanto ni Henmi na pati ang ikapitong dibisyon ay sumusunod sa patibong na kanyang inilatag. Hinila niya si Sugimoto at nagtungo sila sa mansyon ng kanilang amo upang doon magtago. Samantala, naroon si Lieutenant Tsurumi sa mansyon ng matandang among mangingisda. Nakiusap si Lieutenant Tsurumi na magbigay ito ng donasyon para sa gagawin nilang pagawaan ng armas. Tugma naman ito sa kagustuhan ng matanda na magkaroon ng mga bagong sandata. Pagdating ni Henmi at Sugimoto sa mansyon, umakyat sila sa ikalawang palapag at nadatna ng ilang sundalong walang silbi. Napansin ng mga sundalo ang sombrero ni Sugimoto.
Dinestruct ni Henmi ang mga ito at nang paglingunin nila ang hagdan, nakapagtago si Sugimoto. Biglang hinugot ni Henmi ang kutsilyo at hiniwa ang isa, habang sinaksak naman niya sa mata ang isa pa. Nabaril si Henmi at nahulog sa hagdan. Buhat-buhat ni Sugimoto si Henmi nang sinalubong sila ni Tsurumi sa ibaba. Binaril sila ng matandang amo, ngunit pinigilan ito ni Tsurumi kaya nakatakas sina Sugimoto. Habang papatakas, sinabi ni Henmi na labis siyang nabighani sa paraan ng pakikibaka ng kanyang kapatid laban sa kamatayan. Gusto raw niya yung muling masaksihan, kaya't paulit-ulit siyang pumapatay. Kapag papatayin ka na, doon ka mas maliwanag kumikislap gaya ng kandila bago tuluyang maubos. Kapag nakikita kitang ganoon, naaalala ko ang aking kapatid. Gusto kong maging katulad niya, katulad mo. Pagbalik ni Sugimoto sa grupo, sinalubong siya nina Shiraishi at Asirpa na nahuli na ang balyena. Inabisuhan niya si Shiraishi na paparating na ang ika-7 dibisyon kaya kailangan nilang magmadali. Pagkakita ni Shiraishi kay Henmi, agad niyang kinilala ito at ipinaalam kay Sugimoto. Sasalakayin na sana ni Henmi si Sugimoto ngunit naunahan siya ng palaso ni Asirpa. Nagpumiglas pa si Henmi ngunit napigilan siya ni Sugimoto. Hinugot ni Sugimoto ang kanyang patalim at sunod-sunod na sinaksak si Henmi. Habang nagpapakasakit na magaang longganisa ni Henmi at pinagmamadali ni Shiraishi si Sugimoto dahil paparating na ang mga sundalo. Sumugod si Henmi ngunit nakailag si Sugimoto at hinato siya hanggang bumagsak. Tinangkapan niyang barilin si Henmi ngunit nagkaaberya ang baril kaya't sinaksak na lamang niya ito. Huling sinabi ni Henmi, ipinapangako mong hindi mo ako makakalimutan. Sagot ni Sugimoto, maalaala kita sa tuwing titingnan ko ang balat ng tato na hinugot ko sa katawan mo. Napangiti si Henmi, ngunit biglang sinunggaban siya ng isang Ropponkamui, isang balyena. Sinundan ng 3 ang balyena habang buhat-buhat nito ang katawan ni Henmi. Hindi makapaniwala si Henmi na ganoon kababoy ang kanyang kamatayan. Lumangoy si Sugimoto matapos maghubad upang bawiin ang katawan ni Henmi, ngunit hinabol siya ng balyena kaya dali-daling umakyat sa bangka. Inihagis ni Asirpa ang sibat sa balyena kaya hinila ng balyena ang bangka palayo at hindi na sila nasundan pa ng grupo ni Tsurumi. Habang tumatakas sila, naiulat ng isang sundalo kay Tsurumi na nawawala si Ogata sa ospital at ilang araw nang hindi makita si Private First Class Kohei Nikaido. Samantala, sa bahay ng lola ni Asirpa, dumating na si Tanigaki at laking gulat niya na naroroon na rin sina Ogata at Kohei. Ikinwento ni Tanigaki ang nangyari sa kanya at tinanong ni Ogata kung bakit hindi pa siya bumalik kay Tsurumi. Sagot ni Tanigaki, ngayon lang ako muling nakalakad gamit ang tungkod. Balak ko sanang tumulong muna dito bilang ganti sa kabutihang loob nila. Sabi ni Ogata, nawawala pa rin sina Corporal Tamay, Noma, at Okada. Wala ni isa sa mga kasama mo ang nakabalik. Dagdag ni Kohei, may sinabi sa'yo si Tamay, di ba? Ngunit itinanggi ni Tanigaki, at pinagbawalan niya silang saktan ng matanda. Tinutukan pa ng baril ni Kohei ang lola ni Asirpa. Biniro lamang daw sila ni Ogata at sinusubok lang ang reaksyon ni Tanigaki. Pinayagan niyang manatili ito doon, kalimutan mo na lang na nakita mo kami. Ngunit bago umalis, tinanong niya kung nakita na ba ni Tanigaki si Sugimoto, kasama ang batang Aino at may tattooed skins. Nagsinungaling si Tanigaki na hindi pa. Nang umalis na sina Ogata at Kohei, napagtanto ni Tanigaki na hindi siya maaaring manatili roon. Sinabi niya ito sa lola ni Asirpa ngunit hindi siya maintindihan. Nakiusap siya kay Osoma na ipaliwanag ito, ngunit umiyak si Osoma dahil ayaw niyang umalis si Tanigaki. Bigla na lamang pinaputukan si Tanigaki ni Ogata ngunit hindi siya tinamaan. Tinanong ni Kohei kung dapat doon na nila pinatay si Tanigaki, ngunit ayon kay Ogata, kailangang patayin din ang mga saksi, ngunit mahal niya ang matanda kaya hindi niya magagawa. Si Tanigaki ay tapat na tao. Hindi siya papayag na ipagkanulo si Tsurumi. Ipinahayag ko yan kay Corporal Tamay. Ngunit hindi nila siya nakumbinsi, kaya sinubukan siyang patahimikin, at pinatay sila ni Tanigaki. Malamang ganoon ang nangyari. Babalik siya kay Tsurumi para sabihin ang katotohanan. Kaya kaaway na natin siya ngayon. Samantala, sina Sugimoto naman ay nakahanap ng pansamantalang masisilungan. Habang natutulog si Asirpa, binuhat siya ng isang matandang lalaki, si Hijikata. Gulat na gulat si Shiraishi. Tinanong ni Hijikata ang pangalan ni Asirpa sa Japanese ngunit sagot ni Sugimoto, hindi ko pa siya natatanong. Nagkatitigan sila ni Hijikata. Ibinigay ni Hijikata si Asirpa kay Shiraishi at bumulong na gumawa ng kopya ng mga tato. Samantala, gamit ang binoculars, sinilip ni Tanigaki ang labas mula sa bintana. Ngunit nabaril siya ni Ogata. Naghagi si Tanigaki ng bagay upang lumikha ng usok bilang panakip at nakatakas sa likod ng bahay.
Pagdating ni Naogata at Kohei roon, wala na si Tanigaki. Hindi siya makakalayo, sugatan siya, sabi ni Kohei. Sagot ni Ogata, panahon na para manghuli ng Tanigaki. Nahanap ni Kohei ang mga bakas ni Tanigaki at hindi siya makapaniwala, sugatan ba talaga ito? Sabi naman ni Ogata, sugatan man o hindi, isa siyang matagi. Marunong siya sa lahat ng galawan sa bundok. Nakakita si Tanigaki ng bakas ng oso at ito ang tinahak niya para maligaw sina Ogata at Kohei. Nawala ng bakas ang dalawa, at nang malapit ng gumabi, wala nang pakialam si Kohei. Wala raw siyang interes sa ginto, ang tanging gusto lang niya ay mapatay si Sugimoto sa lalong madaling panahon. Dahil malamig, tinanong ni Kohei kung dapat na ba silang gumawa ng panggatong, ngunit sabi ni Ogata, malalaman ni Tanigaki kung nasaan tayo kapag nagsimula tayong mag-apoy. Aatake siya ngayong gabi. Ngunit ayos lang daw ito kay Kohei, pagod na raw siya sa lamig ng Hokkaido, sa pagsunod sa utos ng militar, sa lahat ng bagay. Ang gusto lang niya ay makauwi sa Shizuoka. Kinabukasan, nakakita sila ng usok mula sa malayo. Sabi ni Ogata, posibleng galing ito sa ibang mangangaso, dahil sigurado siyang hindi si Tanigaki ang nagsimula ng apoy. Aniya niya, lalapitan natin yan ng palihim. Pagdating nila malapit sa usok, inutusan ni Ogata si Kohei, tingnan mo kung may bakas ni Tanigaki. Magbigay ka ng senyas. Magsusuporta ako mula rito. Hindi lalagpas sa 100 metro, at kahit sino pa yan, hindi ko mamimentes. Sumunod si Kohei, at nang makita niya ang bakas ni Tanigaki, agad siyang nagbigay ng senyas. Dito na napagtanto ni Ogata na isang patibong ito. Samantala, pinagmamasdan ni Tanigaki si Ogata. Habang nagpapainit si Kohei sa apoy, bigla siyang inatake ng oso. Hinihintay ni Tanigaki na tumulong si Ogata para malaman niya ang kinaroroonan nito. Napagtanto na ni Ogata ang bitag na kapag bumaril siya, malalaman ni Tanigaki kung nasaan siya. Dahil hindi na makatiis, humingi ng tulong si Kohei kay Ogata. Napilitan na ring bumaril si Ogata kaya umatras ang oso. Dito na nagpakita si Ogata, kampanteng wala ng baril si Tanigaki. Ngunit sa gulat niya, binaril agad siya ni Tanigaki. Dumating si Mishima, kaibigan ni Tanigaki, at tinanong siya kung bakit naroon. Sabi ni Mishima, matagal na raw nilang sinusundan sina Ogata at Kohei, at isinusumbong nila ito kay Lieutenant Tsurumi. Ginagamit lang sila ni Lieutenant Tsurumi para madiskubre ang iba pang mga rebelde. Dati raw plano lang ni Mishima na huwag makialam hanggang makipag-ugnayan si Ogata sa grupo ni Corporal Tamay, pero natalo na sila ni Tanigaki. Alam raw ni Mishima na hindi traidor si Tanigaki. Kaya raw sila hinahabol dahil alam ni Lieutenant Tsurumi na hindi siya kakampi. Palapit na si Lieutenant Tsurumi kaya kailangang harapin nila ito. Nag-aalinlangan pa si Tanigaki kung sasama ba siya kay Mishima, ngunit bigla silang binaril ni Ogata, buhay pa pala ito. Tinamaan si Mishima. Pagdating ni Lieutenant Tsurumi, pinagbabaril nito si Ogata. Nakita ng mga kasama ni Lieutenant Tsurumi sina Mishima at Kohei. Binaril ni Ogata ang dalawa sa mga sundalo upang makatakas. Hindi na bumalik si Tanigaki sa kampo ni Lieutenant Tsurumi. Samantala, tinali nila si Kohei at walang awa siyang pinahirapan, hiniwa pa ang isa niyang tainga. Tinanong siya ni Lieutenant Tsurumi kung sino pa ang traidor. Binalaan siya na hihiwain ang ilong niya, ngunit matigas si Kohei, wala siyang pakialam. Nangako si Lieutenant Tsurumi, hahayaan kitang patayin si Sugimoto. Sa huli, sinabi ni Kohei na si Komiya ang traidor, kaya agad siyang pinatay ni Lieutenant Tsurumi. Samantala, dahil sa katangahan ni Shiraishi, nahulog siya sa ilog at muntik nang mamatay sa isang iwan on Chep Kamui. Mabuti na lang at may tumulong sa kanya, isang lalaking kilala ni Asirpa. Siya si Kiruranke, matalik na kaibigan ng tatay ni Asirpa. Kilala rin niya si Sugimoto bilang Immortal Sugimoto. Nagtaka si Sugimoto kung paano niya nalaman ang palayaw niya. Sagot ni Kiruranke, galing siya sa 7th Division, pero hindi raw siya under kay Lieutenant Tsurumi. Aniya ni Kiruranke, matagal na siyang umalis sa militar at wala na siyang kinalaman sa mga ito. Kaya naniwala si Sugimoto. Sabi pa ni Kiruranke, nakita ko ang pangalan mo at ang sugat sa mukha mo. Isa kang bayani ng digmaan. Ngunit sagot ni Sugimoto, hindi ako bayani. Hindi lang ako namatay nang dapat sanay namatay na ako. Tinanong ni Kiruranke si Asirpa kung bakit niya kasama sina Sugimoto at Shiraishi. Sagot ni Asirpa, partner niya si Sugimoto at si Shiraishi naman ay pangit at nakakainis. Tumawa si Kiruranke at sinabing kung tiwala siya kay Sugimoto, ayos lang sa kanya. May sinabi rin si Kiruranke, may isang matandang Hapones na dumalaw sa kanilang nayon, naghahanap raw ito ng isang babaeng nagngangalang Kochobi Asuko.
Nabigla si Osirpa, ito kasi ang pangalang hapon niya, at tanging ang kanyang ama't ina lang ang nakakaalam noon. Sabi ni Kiroranke, sina Perebo ang nagsabi ng pangalang iyon sa mga bilanggo sa Abashiri. Gusto niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kasabwat sa labas. Ayon kay Kiroranke, sina Perebo ang ama ni Osirpa. Hindi makapaniwala si Osirpa, hindi raw siya naniniwalang pinatay ng kanyang ama ang mga Aino at ninakaw ang ginto. Tinanong ni Sugimoto kung paano nalaman ni Kiroranke ang pangalang iyon. Sagot niya, dumating ako sa Japan kasama ang ama ni Osirpa. Ipinagtapat ni Hijikate kay Nagakura na sina Perebo ay hindi Aino kundi Hapon. Dahil sa ruta ng kanyang paglalakbay matapos nakawin ang ginto, mukhang plano niya itong ilabas ng bansa. Nagdesisyon si Osirpa na kailangang makita niya mismo sina Perebo. Kung siya nga ang ama ko, dapat lang na siya ang magsabi ng totoo. Sabi ni Kiroranke, mas madali siyang hanapin kaysa sa mga bilanggo na nagkawatek-watek sa buong Hokkaido. Ngunit sabi ni Shiraishi, hindi yan basta-basta. Nakalabas na ako sa maraming kulungan sa buong Japan, at ang Abashiri ang pinakamahirap pasukin. Hindi niyo siya makikita, kung wala ako. Ipinakita ni Shiraishi kay Kiroranke ang tato niya. Agad itong naintindihan ni Kiroranke, kailangan balatan ng mga bilanggo para mabuo ang code, at tanging sina Perebo lang ang makakadecode nito. Tinanong ni Kiroranke kay Sugimoto kung meron pa siyang ibang tato. Nagsinungaling si Sugimoto at sinabing wala. Sabi ni Kiroranke, bilang kapwa Hapon ng ama ni Osirpa, may responsibilidad akong itama ang kanyang ginawa. Kukunin niyo man ang parte ng ginto, pero ang karamihan ay dapat bumalik sa mga Aino. Pagbalik nila sa nayo ni Osirpa, pinagplanuhan nila ang pagpunta sa Abashiri Prison. Ayon kay Tanigaki, ang Asahikawa ang punong himpilan ng 7th Division. Nandoon si Lieutenant Colonel Yad Ogawa. Iniligtas siya ni Lieutenant Tsurumi sa kahihiyan noon kaya ngayon ay sunod-sunuran na lang ito. Plano ni Kiroranke na dumaan muna sila sa Sapporo. May kakilala siyang tagagawa ng armas roon na hindi masyadong tinutunton. Sa labas, tinanong ni Shiraishi si Sugimoto kung sigurado ba siyang dapat isama si Kiroranke. Sagot ni Sugimoto, hindi rin naman kita pinagkakatiwalaan. Pakiramdam ko ay may tinatago pa rin si Kiroranke tungkol kay Perebo. Pero kung gusto siya ni Osirpa, siguro ay ayos lang. Kinaumagahan, umalis na ang apat. Iniwan ni Osirpa ang kanyang lola sa pangangalaga ni Tanigaki. Ang lungsod ng Sapporo ay itinayo ayon sa mahigpit na plano upang magsilbing sentro ng paninirahan sa Hokkaido. Noon, mas kilala at mas matao pa ang Otaro, pero umunlad ang Sapporo dahil sa tagumpay ng industriya ng mga armas matapos ang Russo-Japanese War. Pagdating ng grupo ni Sugimoto sa lungsod, tinanong ni Shiraishi ang pangit na may-ari ng isang tindahan, may alam po ba kayong matutuluyan dito? Napagod kami sa mahabang paglalakbay. Sumagot ang matanda, may alam akong lumang hotel. Isang dalagang babae ang bagong may-ari nito, napakaganda at sexing babae. Tinanong ni Shiraishi ang pangalan ng hotel. Sagot ng tindero, Sapporo World Hotel. Samantala, dumating na si Ushiyama sa nasabing hotel at sinalubong siya ng may-ari na si Ayenaga, na isa palang tumakas na bilanggo. Kilala ni Ayenaga si Ushiyama at habang inaakyat siya sa kwarto, tinanong ni Ushiyama kung balo ba si Ayenaga. Oo, sagot ni Ayenaga. Iniwan sa akin ng asawa ko ang hotel na ito bago siya pumanaw. Nabanggit ni Ushiyama na alam niyang dati itong pinapatakbo ng isang matandang mag-asawa. Oo, sila ang mga magulang ng yumaong asawa ko, sabi ni Ayenaga. May kutob si Ayenaga, kilala ba siya ni Ushiyama o hindi? Ngunit ngumiti lang si Ushiyama at sinabing, maganda ang hubog ng katawan mo, pero ang boses mo ang mas kaaya-aya. Gusto kong marinig yan sa tenga ko buong gabi. Tumugon si Ayenaga, napakabait mo naman. Tinanong ni Ayenaga kung kumain na si Ushiyama. Kung gusto mong subukan ng kakaiba, may kainan malapit dito. Naniniwala sila na kung gusto mong gumaling ang isang bahagi ng katawan, dapat kainin mo ang parehong bahagi mula sa hayop. Tumawa si Ushiyama, may matanda sa Abashiri na ganun din ang paniniwala. Doktor ka ba noon? Epektibo ba talaga yan? Sagot ni Ayenaga, sobra. Kung ganun, wika ni Ushiyama, ano dapat kong kainin para tumagal sa kama? Tugon ni Ayenaga, mukhang hindi mo na kailangan yan. Biglang hinampas ni Ushiyama ang pader at sabing, gusto kitang angkinin. Namangha si Ayenaga sa lakas ni Ushiyama. Pagkaalis ni Ayenaga, dumating ang grupo ni Sugimoto. Bago ito salubungin, sabi ni Ushiyama, hihintayin kita sa kwarto. Agad namang nagpakilala si Shiraishi kay Ayenaga, wala akong girlfriend. Kung liligawan mo ako, loyal at passionate ako. Napailing si Ayenaga, hindi rin siya kilala ni Shiraishi.
Iniisip niyang baka pagkakataon lang na pareho silang naroon. Pero para kay Aenaga, gusto niyang gamitin ang matipunong katawan ni Uchiyama upang mapalapit sa perpektong katawan ng tao. Sinubukang sundan ni Shiraishi si Aenaga, pero muntik siyang mabunggo ni Uchiyama nang bigla nitong buksan ang pinto. Para hindi sila magkita, itinulak ni Aenaga si Shiraishi mula sa itaas pababa. Nang sugurin ni Aenaga si Shiraishi, sinunggaban siya ni Uchiyama at hinalikan si Aenaga. Sa pagmamadali, dumugo ang dila niya, pero nagustuhan ito ni Uchiyama. Sa ilalim ng hotel, may sinding apoy si Shiraishi at laking gulat niya nang madiskubre ang torture room. Bigla siyang tinurukan ni Aenaga ng pampatulog. Kinagabihan, may napansin si Uchiyama na butas sa sahig ng kanyang kwarto. Binuksan niya ito at bumaba, akala niya'y naroon si Aenaga. Humingi ng tulong si Shiraishi ngunit dahil lasing, napagkamala ni Uchiyama na si Aenaga siya at tinangka siyang gahasain. Tinangka ni Shiraishi na paalalahanan si Uchiyama, ako ang matandang doktor na tattooed prisoner. Pero sagot ni Uchiyama, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang may-ari ng hotel. Habang wala sa sarili si Uchiyama dahil sa pagnanasa, iniwan na lang siya ni Shiraishi. Sa kabilang banda, tinangka ni Aenaga na agawin ang mata ni Asir pa habang tulog ito, pero nasipa siya ni Sugimoto. Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Sugimoto. Nilagyan ko ng harang ang pinto. Dumating si Shiraishi at humihingal na sinabi, insane ang hotel na ito. May torture room sa ilalim. Ang may-ari ay isa sa mga tattooed prisoners, yung doktor na pumapatay ng pasyente at pinaglalaroan ang kanilang laman. Doon napagtanto ni Sugimoto, si Aenaga ang doktor na pinaniniwalaan ang paniniwala tungkol sa pagkain ng parte ng hayop para gumaling. Balak niyang kainin ang mata ni Asir pa. Galit na sigaw ni Sugimoto. Sabi ni Aenaga, kabataan, lakas, kagandahan. Gusto ng mga tao ang wala sa kanila. Sadyang sakim ang tao. Sagot ni Sugimoto, totoong ang sakim ang tao. Kaya nga balak kong punitin ang tattoo mo mula sa katawan mo. Nagbato si Aenaga ng syringe papunta kay Asir pa, ngunit nasalo ito ni Sugimoto, habang si Aenaga ay tumakas. Ininform ni Sugimoto kay Shiraishi na tumakas si Aenaga. Sa daan, nasalubong niya si Uchiyama na puno pa rin ng pagnanasa. Hinabol ni Uchiyama si Aenaga. Nagtago si Shiraishi, pero nasundan siya. Binato niya ng granada si Aenaga at sumabog ito, nakaligtas pareho. Habang tumatakas si Aenaga, nasalubong nila si Sugimoto. Isiniwalat ni Aenaga na si Uchiyama ay isa ring tattooed prisoner. Biglang umatake si Uchiyama at nakipagbuno kay Sugimoto. Naisip ni Aenaga na wala na siyang silbi sa hotel, kaya sisirain na lang niya ito. Ibinagsak ni Uchiyama sa butas si Sugimoto. Nang lumabas si Aenaga ay may nakaabang agad sa kanya ng bomba, habang inaasar ito ni Shiraishi, at sumabog. Sa ilalim, may alak sa sahig at may nagbabagang apoy na papalapit. Tumakbo si Sugimoto. Sa itaas, nagkita sina Shiraishi at Uchiyama. Anong ginagawa mo sa hotel na to? Tanong ni Uchiyama. At ikaw? Sagot ni Shiraishi, dapat bukas pa tayo magkikita. Napagtanto ni Uchiyama na si Sugimoto ang kalaban niya kanina, ang Immortal Sugimoto. Dahil sa usok at apoy, kailangan na nilang tumakas. May mensahe si Uchiyama galing kay Hijikata, lagi mong ipaalam sa amin kung nasaan ka. Huwag mong akalaing maloloko mo ako. Nahulog ang bag ni Shiraishi na may lamang bomba kaya dali-dali siyang bumalik sa ibaba. Tinulungan ni Uchiyama si Aenaga at nagsimulang sumabog ang bomba. Sa huli, matagumpay na nakalabas sina Sugimoto, Asir pa, Shiraishi, at Kyoranke, pati na rin sina Uchiyama at Aenaga, pero hindi sila nakita ng grupo. Ibinigay na ni Shiraishi kay Uchiyama ang kopya ng tattoo ni Henmi. Ipinakita naman ni Uchiyama kay Shiraishi na buhay pa si Aenaga. Tinanong ni Shiraishi, ayos lang bang ipakita siya sa doktor? Sagot ni Uchiyama, hindi nila nakita ang mga tattoo. Hiram lang natin ang kwarto. Tinanong ulit ni Shiraishi, may dahilan ba para buhayin pa ang isang katulad nito? Sagot ni Uchiyama, may narinig akong kawili-wiling bagay mula sa kanya. Dahil nagamit na ni Shiraishi ang mga bomba na binili nila, kailangan nilang kumita muli para makabili ng mga panibagong pampasabog. Sabi ni Asir pa, may isang koten sa Naganuma, malapit lang dito. May mga kamag-anak ako roon. Pwede tayong mangaso roon para kumita. Sa Naganuma, ipinakilala ni Asir pa ang kapatid ng lola niya. Dito muna tayo sa size niya manunuluyan, sabi niya. Ininform ng matanda na may dumating na kakaibang babae rito. Sinasabi niyang kaya niyang makita ang nakaraan at hinaharap, kaya nababaliw na ang mga tao sa nayon. Dumating ang tinutukoy na babae, si Inkarmat. Agad na naakit si Shiraishi kay Inkarmat at sinubukang mag-flirt.
Hula ni Incarmat, galing kayo sa Otaro, dahilan para magulat ang lahat. Binulong ni Asir pa kay Sugimoto, malamang narinig niya na maraming kamag-anak ang lolo ko sa Otaro. Sabi ni Incarmat, nakikita ko. May hinahanap kayo, di ba? Muling namangha si Shiraishi. Nagpakilala si Incarmat bilang isang fortune teller. Niyuak ang tawag ng mga Aino sa ganito. Kung may alinlangan sa buhay, maliit man o malaki, dumedepende sila sa hula at sinusunod ito bilang kagustuhan ng mga Diyos, si Raki Kamui. May dala siyang bungo ng puting fox na may matinding espiritual na kapangyarihan. Ilalagay mo ang panga sa ulo mo, pababagsakin, at babasahin ang posisyon ng mga ngipin. Kapag nakaharap pataas, magandang palatandaan. Hinula ni Incarmat ang kapalaran nila, ang mga ngipin ay pababa, masamang palatandaan. Walang pag-asa. Kanselahin ninyo ang plano nyo. Sabi ni Asir pa, puro haka-haka lang yan. Hindi ako naniniwala sa hula. Isa akong bagong uri ng Aino. Biglang tinanong ni Incarmat, ama mo ba ang hinahanap mo? Nagulat si Asir pa. Hula lang iyon, huwag mong masyadong dibdibin, aniya ni Incarmat. Kinagabihan, sabi ni Kiroranke, tama ang mga hula niya. Nabaliw na ang mga taga-nayon at puro regalo ang binibigay. Tugon ni Asir pa, siguro paikot-ikot lang siya sa mga nayon at ganito ang ginagawa. Kinaumagahan, nawawala si Shiraishi. Sabi ni Kiroranke, alam niya kung saan ito, sa Naganuma Racetrack, kasama si Incarmat. Gusto ni Shiraishi yumaman sa pamamagitan ng hula. Hulaan ni Incarmat, pang-apat na kabayo ang mananalo. Tama ang hula, kaya tuwang-tuwa si Shiraishi. Pagdating ni Sugimoto, Asir pa, at Kiroranke sa racetrack, nagyabang agad si Shiraishi, amoy ko ang mga mahihirap. Kayo pala yan. Ew, poor! Hinampas siya ni Asir pa at sinabing, kapag ginamit mo ang panghuhula sa pagsusugal, magsisisi ka. Huwag mong hayaang lukohin ka ng babaeng ito. Sabi ni Kiroranke, ang malamang na manalo ay kabayo number 3 at 4. Tinanong ni Shiraishi, marunong ka rin manghula. Sagot ni Kiroranke, lumaki akong nakasakay sa kabayo. Sa Russo-Japanese War, ako ang nag-aalaga ng mga kabayo ng combat engineers. May napulot na jockey cup si Kiroranke at napagkamalan siyang jockey. Tumakas kasi ang tunay na jockey. Sabi ng lalaki, ipapanalo ng Yakuza boss ang di popular na kabayo, number 6. Kapag pumalpak tayo, tayo ang babalikan. Nakita ni Kiroranke ang kabayo na pinapainom ng lason, Viper powder gamit ang host. Sinabihan niya sina Sugimoto na tumaya sa kanya. Pero si Shiraishi, sa hula pa rin ni Incarmat na nalig, kabayo number 6 daw ang mananalo. Pinaalalahanan siya ni Asir pa, ang hula ay para sa mga nag-aalinlangan. Ako, sigurado ako sa landas ko. Binigay ni Shiraishi kay Incarmat ang pera at siya na raw ang tumaya. Tinangka pa siyang pigilan ni Sugimoto. Tinawag ni Incarmat si Asir pa at sinabing, di ba't mas mabuti kung matalo siya? Kapag yumaman sila, tutulungan ka pa ba nila? Sinabi ni Shiraishi kay Sugimoto na may paraan para makakuha ng pera na hindi kailangang ilagay sa panganib ang buhay. Sumagot si Sugimoto na nasa kanya na ang perang kailangan niya kaya labas na siya doon, pero kakayanin ko bang sabihin iyon kay Asir pa? Sinabi ni Incarmat kay Asir pa na napakaganda ng kanyang mata, katulad ng kanyang tatay. Pagkatapos ay tinapon ni Incarmat sa pagmumukha ni Asir pa ang tiket at umalis. Bago magsimula ang karera pinaalalahanan muli ng lalaki si Kiroranke na number 6 na kabayo ang dapat na manalo at kung hindi, lahat sila ay mamamatay. Sa race, nakipagsabayan si Kiroranke kahit sinaktan siya ng ibang jockey. Ang ibang jockey ay nagdadayaan sa pamamagitan ng pagsasapakan sa isa't isa. Isang jockey sa harapan ni Kiroranke ay nasapak at nahulog pero pinatalo ni Kiroranke ang kanyang kabayo at nagsimula siyang makahabol. Nang tiningnan ni Asir pa ang tiket, napansin niyang kay kabayo number 3 pala talaga tumaya si Incarmat kay Kiroranke. Nilampasan ni Kiroranke ang number 6 at nanalo sa karera. Sabi ni Kiroranke, alis na tayo. Naperwisyo ang Yakuza boss, tiyak hahanapin nila ako. Broken-hearted si Shiraishi, naloko siya ni Incarmat. Samantala, minamanmana ni Ogata sina Hijikata. Bitbit niya ang isa sa mga tattooed skins. Hinarap siya ni Hijikata, anong pakay mo? Sabi ni Ogata, narinig ko ang mga usap-usapan tungkol sa mga tato, kaya sumunod ako. Nang magkita-kita sa barberya, alam kong ikaw yun. Nagtatrabaho ako dati kay Lieutenant Tsurumi. Kabisado ko kayo. Kailangan mo ba ng isang bodyguard, Hijikata Toshizo? Sa kabilang banda, may impormasyon si Shiraishi, may narinig akong kwento mula sa isang babae sa Susukino. Isang buwan na ang nakalipas, isang lalaking magnanakaw ang nakakita ng isang bahay na may stuffed human corpses. May nakita rin siyang balat na may kakaibang tato.
Sabi niya, sa Yubari raw ito. Dahil hindi pa tayo sigurado sa plano sa Abashiri, pwede nating tingnan ito. Pumayag si Sugimoto. May 5 na silang tattooed skins. Sa Yubari, minamanmanan ni na Lieutenant Tsurumi at Tsukishima ang isang libingan. Diyan inilagak matapos ang aksidente sa minahan kahapon, aniya ni Lieutenant Tsurumi. Siguradong dadating ang magnanakaw ng bangkay. Nagkataon ngang dumating ito, pero natapakan ito ni Kohei, kaya nabulabog at tumakbo. Hinabol nila, naiwan ang gloves ng magnanakaw. Sinuot ni Lieutenant Tsurumi ang gloves at ngumiti, dalhin natin to sa kanya.